Ano ba yung key legal requirements ng employers that they should follow, no, when hiring new employees? Siguro just to guide yung mga clients natin at saka yung mga business natin. Kasi pag sinabing legal requirement, medyo magulo yan. Pero isa siguro sa mga small businesses na kailangan na, sa mga small businesses owners na kailangan maintindihan natin, pag magka-hire tayo, ano ba yung nature ng employment na kailangan natin? Yun siguro ang Hmm. una natin. Ano ba Kasi yung kung ano common mistakes na ginagawa ng employers during hiring process ng regular employment? Especially siguro yung kailangan, onboarding, especially. No? uh, Uh, mm, napaka-importante yun, yung concept, yung hiring ng employees. Diyan natin natatapilok yung mga employers natin, especially yung small businesses. Eh. Kasi hindi nila alam kung ano yung documentation required. so welcome to another episode ng ating Digital Transformation Academy podcast. So this one is our legal segment with Attorney Rinchel Orellana. No, so maganda yung ating naging episode last week. So we would like to continue this segment yung nga all about legal topics in business. So attorney, kamusta? How are you? Medyo na-busy lang. At alam mo nga, medyo may trahedya tayo sa bahay. Pero it doesn't Oo change nga. kung kailangan natin mag-move on. Correct, correct ko. So, yeah. So, I think yung topic natin ngayon naman, kasi last time, ang topic natin is about doon sa, ano na nga ba yung topic natin last, Contract. last time? Contract yata, contracts. Mga Ayun, basic so yung contracts. mga Mga contract essentials. Oo, yun ang problem ko lately. Parang nagkakaroon ako ng memory gap, no? Pag nakakaedad talaga ganun eh. actually, pag ano ko nga yung mga topics natin, sabi ko, parang tagal ko na pala naging law student. Oo nga, correct, correct. Binibras So ko ulit this yung time, mga yeah. questionnaires natin. Pero, medyo mabigat-bigat ang mga tanungan ngayong araw na ito. Pero sige, tingnan natin kung anong kalalabasan. Sige, sige. Yeah, I know, kaya pa to. Kaya pa Anyway, naman. yeah. Hindi naman natin So, kailangan discuss yung in-depth relationship. Ang importante lang naman sa atin ngayon is to give them bits of information para mag-guide natin yung mga listeners, yung mga customers natin. correct, correct. All right, so our main topic today is Employment Law 101. No? So I'll dive na diretso dun sa tanong natin. No? So it's all about, siguro let's start with yung the basics of hiring and termination processes. No? So first question is, ano ba yung key legal requirements ng employers that they should follow, no, when hiring new employees? Siguro just to guide yung mga clients natin at saka yung mga listeners natin. Kasi pag sinabing legal requirement, medyo magulo yan. Pero isa Yeah. siguro sa mga small businesses na kailangan na, sa mga small businesses owners na kailangan maintindihan natin pag mag-hire tayo, ano ba yung nature ng employment na kailangan natin? Yun siguro ang Mm. una natin sabihin. Kasi kung ano yung nature of employment, iba kasi rin yung iba ring klase yung employee na kailangan mo eh. So pagka nagkamali ka ng pili kung anong nature ng employment o nag-classify ng nature of employment, mababago rin yung mga legal requirements at mga legal compliances. Kasi iba yung karapatan ng mga seasonal employees, iba yung karapatan ng mga regular employees, iba yung karapatan ng mga probationary employees at saka yung mga service contractors. So Mm, correct, correct. at the onset, alamin natin ano ba kailangan ko? Ano ba yung nature ng Mm. employee na kailangan ko? Ano ba yung, sino ba yung mga kailangan ko lang talaga? Gaano lang ba katagal itong employment na ito? Kasi yun yung mga details na ibigay sa atin ng parang guide kung ano yung nature of employment na mangyayari. Kasi kahit yung sabihin ko, ay gusto ko ng regular employee. But it turned out, ang kailangan mo pala o nagiging relasyon nyo is service contractor pala. Okay, ang kailangan ko lang Mm. naman seasonal employee kasi tuwing Pasko ko lang naman siya kailangan. And then it turned out, after 6 months, nagiging regular employee mo na sila. Magkakaiba yung kanilang mga legal rights. Kaya at the onset, alamin natin, ano yung nature of employment. Ano-ano ba yung mga nature ng ano yan? So we have ang alam ko kasi employment, independent contractor, service provider, So, tanong doon, business. ano yung mga klase ng mga employees siguro, no? Punta tayo Correct. dito Oh. sa mga classification ng employees. Number one, yung mga regular employees. Yung mga regular Mm-hmm. employees, yan yung mga naka-anim na buwan na, tapos siya yung mga necessary and desirable for the continued operation of business. Ibig sabihin, kung meron kang restaurant, kailangan may cook ka. Diba? Kailangan meron kang waiter. Kailangan may manager ka. Necessary and Mm. desirable ba yung tatlong yun? Oo, kasi hindi Mm. ako isang restaurant, kung wala kang cook, kung wala kang waiter, kung wala kang manager. Kunyari, kailangan mo lang ay magtatapon ng basura. Necessary and Mm. desirable ba siya? Hindi. Baka pwede na natin isa i-contract out yan. So, service contractor na lang kailangan natin.
Kailangan ko ba ng gwardiya? Kung nasa mall ka naman, di ba naman kailangan ng gwardiya? Pero gusto ko pa rin maglagay. Sige, lagay tayo. Or safety ng mga customers natin. Necessary and desirable ba siya at the moment? Hindi. Pwede mo na siyang i-contract out. Then we have the probationary employees. So yung mga employee na usual na ginagawa ng mga regular employees pero hindi pa nakaka-anim na buwan or sa kontrata nila kung ano man yung naging specific point of regularization nila, hindi pa niya nare-reach yung certain length of service of time. Pero pareho lang basically yan ng regular employees. Ang pagkakaibahan nga lang, wala pa lang siyang security of tenure. Meron din tinatawag tayo yung mga seasonal employees. Seasonal employees by season. Kunyari meron kang milling company, kailangan mo lang ng mga tao na mag-bimil ng bigas during the season, harvest season. Kapag sa mga malls, di ba, meron dyan yung mga seasonal employees. Every ano lang yan, November, December, January. 3 months lang. After that, tapos na yung kontrata nila. Ganun lang yung sabihin ng seasonal employees. Meron din tayong tinatawag ng mga project employees na kung kailan lang may project, saka lang sila magkakaroon ng trabaho. Ano yan? Meron ang medyo common yun sa mga BPOs natin o kaya sa mga LPOs na kapag may nakukuha mga foreign projects yan, dinadala ng Pilipinas, specific period, 5 years yung project, tatapusin within 5 years, kung telemarketing manager ka doon, within 5 years lang yung pagiging tenure mo. So, regular employee ka, pero pag natapos na yung project, terminated na rin yung employment. Medyo matagal pa, pero yung mga basic natin, yung mga kinds of employees na meron tayo sa Pilipinas. Alright. So, good to know, going back lang dun sa contract essentials that we discussed, no? So, obviously, correct me if I'm wrong, no? So, yung contract format ng bawat isang type of employment is iba-iba din. Siyempre, iba din. Kasi iba rin yung batas na sumasakot sa kanila. Kaya kanina sinasabi natin na importante malaman ano yung nature of employment na kailangan natin at doon. Okay. Ano nga yung basic? Let's start siguro with the dun sa regular employee. Ano yung basic difference niya doon sa, like for example, independent contractor or service provider? Siguro i-rin lang natin, medyo simplify nga natin yan sa regular employees, saka yung mga usual nating ina-absorb as employees as against mga service providers and mga service contractors. Kasi magkaiba yung magiging legal discussion, magiging legal implication nila saka applicability of law. Pagka kumuha tayo ng tao natin na gagawin natin regular employee, probationary employee, project employee, seasonal employee, ang coverage, ang magiging applicable na batas dyan ay labor code. So kung anong requirement ng labor code, so comply natin. Provide ng SSS, ng PhilHealth, may mga mandatory yan. Lahat ng mga mandatory na pinaprovide, kailangan mo magbayad ng minimum wage. Kasi yung mga legal requirements under the labor laws. Pero kung kukunin mo ay service providers o service contractor, hindi mo kailangan magbayad ng SSS nila. Hindi mo kailangan magbayad ng kanilang mga PhilHealth. Hindi mo kailangan magbayad ng mga mandatory contributions nila. Hindi mo nga rin sila kailangan bayaran ng wages kasi hindi wages yung ibabayad mo sa kanila. Service fee. Sabihin, ang meron kayo ay kontrata, commercial contract. Yung commercial contract yan, hindi labor code ang mag-a-apply. Kung anong nakalagay sa civil law natin, when it comes to commercial contract, yun ang mag-a-apply. Yung previous discussion natin, na meron tayong mga kontrata, pwede rin mag-apply yan sa mga service contract. Kasi lalabas yan, business owners, tapos magsisecure ka ng services from other business owners. Right. So, siguro ilatag din natin, so meron din kasi tinatawag na probationary employment initially before you become regular, di ba? So, ang alam ng karamihan is 6 months ng probationary employment. Then after that would be, yung regularization. Tama. Regularization, on top of the wages, meron din siyang pina-follow sa labor code na working hours, di ba? If I'm not mistaken, that's 48 hours a week. Maximum, anything in excess to that, may mga overtime, policies and computations. So those are the differences, compared to as an independent contractor or service provider. Yeah, yun yung nabanggit mo nga rin yan. Sinasabi ko kayo na yung mga working conditions na tatawag. So pagka kasi service provider, hindi nga sila required na mga working conditions under the labor code. So, yun sabi mo kayo na 48 hours, 8 to 5 ka, o kung ano man, pag lumampas ka ng 5 hours, o nagkaroon ka ng gabi, may bayad ka ng night shift. Those are the requirements under the law. Siyempre, sobrang dami hindi naman natin kailangan, hindi natin discuss this second. But the idea is that
kung may mga ganung mga klase mga working conditions, mag-a-apply yan sa mga probational employees at saka dun sa regular employees. Kapag ka-service provider ka, yung mag-a-apply yun kasi hindi nga applicable yung labor sa inyong relasyon. Ang relasyon yung dalawa ay commercial contract, commercial transaction. Sabihin ko, ano yung nakalagay sa civil code when it comes to contract, discuss natin last time, yun ang mag-a-apply. Or kung ano yung mga stipulations na meron kayo sa kontrata nyo, yun ang mag-a-apply. Good. Sige. So, siguro yung mga succeeding questions natin, no, let's focus muna dun sa regular employees, no? O yung regular employment. So, regular employment practices. Regular employment. Ano ba yung common mistakes na ginagawa ng mga employers during hiring process ng regular employment, especially yung siguro kailangan sa onboarding, especially, no? But napaka-importante yan yung onset mo, yung hiring ng employees. Diyan lagi natatapilok yung mga employers natin, especially yung mga small businesses. Kasi hindi nila alam kung anong documentation requirement na kailangan. Ano ba yung meron? Correct. Dapat nagsisimula ka at hindi ka naman marunong masyado pa sa hiring process. Awang HR, kunyari, maliit na negosyo. Unang kailangan natin gawin kapag ikaw yung empleyado, meron ka dapat na employment contract. Lagi yan. Kasi pagka nag-hire ka ng isang empleyado, meron kayong relasyon. Anong relasyon mo na yun? Employer-employee relationship. Dapat naka-put into writing yung kanyang employer-employee relationship. Employment contract. So, kung kailangan mo ng draft, meron naman tayo sa Google niyan. Pero mas maigi, syempre, kumuha tayo ng abogado para mag-draft ng contract. Simple lang naman kailangan sobrang complicated ng kontrata para. Tapos number 2, dapat meron tayong manual of conduct or code of conduct or employees manual. Kasi nandun lahat yung mga gagawin niya. Ano ba yung standard of behavior na meron ka dapat? Lagi ka bang late? Pwede ka bang maging late 5 times a week? Okay, ikaw ba work from home? O hanggang kailan ka lang pwede mag-absent? So, nandun lahat yung mga small details na kailangan mo. Depende yan per industry. So, dapat meron ka rin nun. Then number 3, dapat meron ka rin training na pa-provide sa kanila na malaman nila kung ano yung code of conduct mo. Tapos pagkatapos nun, meron kang affidavit or acknowledgement receipt na pinapakita na nabigyan siya ng copy at the same time, nagkaroon siya ng proper training para maintindihan niya, ma-apprise siya kung ano man yung nilalaman ng employee's conduct niya or code of conduct ng isang kumpanya. Or isang small business. Hindi mo yung kailangan na kumpanya. Kahit small business, pwede naman gumawa. Simple lang naman yan. Kaya mga 3 to 4 pages, may mga existing draft na, tapos i-adjust mo na lang based sa needs mo. Good. So yun, I think takeaway natin doon is dapat meron silang sign-off, no? Nung kontrata, may sign-off yung employee, nung kanilang handbook na na-present sa kanila, saka trainings na nagawa, no? So yun yung one of the most important. Yung tatlo, mga pinaka-importante sa hiring process niyan. Meron sila employment contract, meron silang acknowledgement ng code of conduct or employees manual, meron sila nung kopya mismo. Actually, especially ngayon, may email naman. Hindi natin kailangan i-print out yan. Yung tatlong importante na meron sila during the hiring process. So yung file ng papel, yung 201 file nila, mag-start doon. Yun. So we talk about yung hiring, no? So jump naman tayo dun sa another aspect, no? Ano ba yung mga legal grounds for terminating employees, and how can employers ensure they follow yung tinatawag na due process? Parang batas din sa akin. Terminate agad, ha? Oo nga. So from hiring to firing, so kalan tayo ng firing. Ano ba yung, siyempre pagka hindi naman lahat, ito problema natin sa small businesses, no? Dahil hindi pa rin naman tayo magaling ng mga HR managers bilang employers, no? Nagkakamali ka sa pagpili ng mga taong dapat pagkatiwalaan. Kailangan din natin silang tanggalin. Otherwise, bububog ka ng mga taong hindi naman kailangan sa negosyo mo. Correct. Pero ang problema nga niyan, meron tayong labor code. So kailangan natin sundan kung ano yung mga causes, yung mga just causes and authorized causes na pwede lang natin silang tanggalin. Dalawang klase yung grounds natin para matanggal. Just causes, authorized causes. Ano yung mga just causes? Serious misconduct, willful disobedience, gross habitual neglect of duty, breach of trust, commission of a crime, and analogous circumstances. Bigyan tayo rin sa example. Kung kunyari meron kang tracking, buka ka ng driver, syempre, importante na meron kang driver. Kung driver mo, pag binabiyahe yung mga goods ng mga kliyente mo, nababawasan na.
Di ba? Di ninanakawan ka na itong iyong ano. So meron ka ng just cause for termination. Commission na pa-crime. Okay, nabwisan sa'yo. Yung ano, nandun sa barracks, at biglang sasaksakin ka na lang. Hindi mo alam yung behavior ng mga tao na kukuha natin pag minsan eh. Pagka mamatay nyo, kapag hindi nakakainom, suddenly may kaalas naman pala yan. So, time to the person of the business owners. So, may commission of the crime. O kunyari, kumuha ka ng teller, sekretarya, o kung sino mang medyo personal confidante mo na talaga may access sa'yo. Then, yung mga keke mo, siya na yung pumipirma, nadadagdagan na yung ano, nadadagdagan mga supposedly ilalabas mga bayarin. So, meron na mga personal breach of trust na pwede mo na siyang gamitin para i-terminate yung employees natin. Pwede ba yun yung mga napapanood natin sa movies na, you know, right there and then, you're fired? Sa US kasi meron silang ganun, wala kasi sila mga due process na katulad natin. Sa atin kasi medyo may proseso na pinadaanan. So dapat may ground ka, meron siyang termination notice, meron siyang administrative hearing, saka ka pala magkakaroon ng termination letter. So medyo mahabang proseso. Pero kung may proper training naman, provide mo nga dito sa playground natin, matuturuan din natin yung mga business owners na magkaroon ng ganung proseso. Kasi ang laki ng implication. Pag hindi mo nasunod yung mga ganung klaseng procedure, magbabayad ka pa rin. Nung ka na lang sahod, magbabayad ka pa rin ng damages kasi hindi mo nasunod yung tamang proseso. At especially dun sa yung mga causes, hindi mo na-prove, nag-determinate siya without just cause. Kasi pagka tinatawag dyan, kapag na-terminate mo without just cause yan, magkakaroon sila na award of back wages. Ibig sabihin ng back wages, from the time na tinanggal mo sila, hanggang sa magkaroon ng decision, babayaran mo. Kung taong sweldo yun. Correct. So, clarify ko lang. So, pag may mga ganong incidents na nagkaroon ng mga just causes, important na i-document natin. Important na masunod natin yung proseso. Okay. So, yung proseso, siyempre, kailangan ma-document. Kasi pagka nagkaroon ka ng kaso, yun yung pe-present natin sa NLRC. Sinunod naman yung due process eh. Ano ba yung due process? Simplihan lang natin when it comes to termination of due process and termination proceedings. Initial notice, or notice yung tinatawag natin, isuhan natin ng notice to explain. Sabihin, binibigyan ka ng pagkakataon mag-explain o merong report sa'yo. Kunyari, ikaw, o employee A, Ella, ikaw, merong nagsabi sa akin yung aking manager, kinukuha mo nga, pinukupit mo yung mga pera natin sa vault natin. Bibigyan ka ito ng pagkakataon mag-explain. Submit ka naman ng incident report. From the incident report, check natin. Ano ba yung mga information, ano ba yung mga records na available tayo? Ay, sandali. Pero medyo magulo. Conduct tayo ng investigation hearing. Right? Tatanungin natin, informal proceeding lang naman yun. Pero importante ma-document natin. Pag dinocument natin, bibigyan din siya natin ng notice na meron tayong administrative hearing on this date, on this time, pumunta ka dito. Kung ayaw mo ng letter, maganda ngayon kasi electronic na eh. Text mo lang yan, o kung nakalagay dun sa kanyang 201 file, may official email siya, meron siyang official text message number, doon natin ibibigay yung mga notices para may proof tayo na pinadala siya natin ng notice. Then hindi dumating, o paano yan? Re-resolve ka doon based sa documents and information na available sa investigation mo. After that, kung nalaman mo, ay talaga kinupit pala itong perang ito, ay kailangan na natin siya i-terminate kasi meron siyang breach of trust. Correct. At this point, commission of a crime na pala. Nakawa ka na eh. Diba? So, just cause. Kung meron ka ng just cause, pwede mo na siyang i-terminate legally. Kasi hindi naman ganun katanga yung batas natin when it comes to labor laws. Eh. Binibigyan pa rin ng management prerogative, na tanggalin yung mga taong hindi naman karapat-dapat sa kumpanya mo. Imagine mo, nagbabayad ka ng sweldo tapos ganun ang gagawin sa'yo. Correct. Alright, so clear naman, yun yung ating due process. Simplified version. You mentioned kanina just cause, ano yung another type? Authorized causes. Ito mga authorized causes naman kasi ito yung mga grounds na hindi naman, wala namang kinalaman sa employee. Ito naman yung mga may kinalaman doon sa business operation. Kunyari, financial distress. O kailangan may bagong technology, meron kayong mga labor saving devices na ilalagay dyan. O kaya kailangan mo ng parang paulit-ulit lang yung position ng mga to eh. Siyempre, lugi yung negosyante. Kung 2 taong gumagawa, kaya naman gawin ng isa. O redundancy ang tawag dyan. So, pag kayo mga ganong klaseng mga instances, ina-allow din
na allow din ng labor code natin na tanggalin yung mga empleyado niya. Hindi dahil masamang empleyado sila, dahil mas efficient na magkaroon ka ng ganong klaseng labor saving devices o magiging profitable yung company mo, or at least mabawasan yung losses na nagkakaroon yan, especially kung medyo nalulugi yan. Medyo apparent yan nung COVID, di ba? So serious financial losses, halos lahat ng company. Pag tinanggal ka, wala kang magagawa. Bakit? Meron silang authorized cost eh. So kailangan di mag-show. So that's true. Can be at the expense of your employment, pero wala tayong magagawa. Ganun talaga. Pero, ang tamang process dyan, if you're gonna execute that, it has to be notified. Ganun pa. I mean, we have to notify DOLE, no, or NLRC. Medyo complicated na yung mga ganyang proseso, no, kasi may mga legal requirements yan. So, notify natin siya, notify yung DOLE. Siguro ang magandang pa dyan, isa pang additional measure yung exit interview. Kung capable pa tayong magkanda ka ng exit interview. Para just in case na gumanda na ulit yung na maghihiwalay kayo ng maayos. Na kung kailangan mo na ulit yung service niya, probably, di ba? Kasi ang hirap nung tatanggalin mo na parang kung ako yung empleyado, tinanggalin dito sa to. Diba? So at least kung meron kayong proper ending, kumbaga, meron kayong proper exit sa contract nyo bilang employer-employee, bilang employer at saka employee, magkakaroon ng magandang pagsasara nyo. So, kumbaga, at least ng mga empleyado natin na consider pa rin natin. Although at the end of the day, sipain pa rin natin sila. Ayun, so talk about... Kasi kailangan mo tayo, magkasara yung kumpanya. Oh, yeah, understandable naman dahil nga kaysa nang magsara yung buong kumpanya mababawas na lang tayo. Okay, so we talk about hiring and we talk about firing, But in the middle of the tenure ng isang empleyado, what are the things as a business owner, Ano ba yung things that I should watch out for, to avoid yung mga ganyang legal disputes ng mga employees? Pagdating sa okay na tayo sa hiring, may idea na tayo also sa firing. In the middle of the operation, so yun ang tinatanong natin ngayon. Ano ba kailangan kong tingnan dito? Babalik tayo dun sa code of conduct natin. Nasusunod niya ba yung regularly? Pumapasok ba ito ng alas 8 ng umaga? Lumalabas ba ito ng alas 7 ng umaga? Babae ng vape tuwing alas 8:30 bago pumasok, mag-aalmusal muna at the expense of the company's time. So, doon natin monitor yan. Kasi pwede pa rin tayo magkaroon ng termination of employees not based on authorized cause or just causes, based on code of conduct. Alright. Or performance. Yung performance. Kasi susukatin mo yung performance na sinasabi mo yan. Yung performance na yan yung nakalagay dun sa code of conduct. Yun yung mga inaasahan sa kanya bilang empleyado. Susukatin ngayon natin yan. So kaya nagkakaroon tayo ng performance review every once in a while. Pero dapat dun sa iyong code of conduct nakalagay din doon na once in a while or every 6 months, every 5 months, every 6 months, magkakanda kayo ng performance contract. Pag bumagsak siya dun sa performance contract, magiging grounds yun for termination. Kasi anong lalabas to? Possible sa analogous, kunyari, sa serious misconduct. Pagka pumaano ka doon, unruly ka, hindi ka sumusunod sa may mga instruction to the detriment of the company, hindi nakukuha yung mga desirable results. Insubordination, mga ganun. Marami dati. So kahit na hindi pa siya parang hindi pa gross, pero doon sa iyong doon sa iyong manual, paulit-ulit na nagiging repeated na. So nagiging gross na in the latter part. Kasi nakadalawa, nakaisa, nakatlo. Sinabihan na ulit, hindi pa rin sumunod. Pangatlo, sinabihan na ulit, sumunod lang ng konti, bahagya, hindi na naman sumunod. So hanggang maging dulo. So kung doon sa iyong manual, nakalagay doon, tatlong series of simple or medium or kung ano mang hindi naman gross na mga na insubordination, nagiging gross misconduct na rin siya. So parang repeated. So, that happens during the performance period na ginagawa ng isang empleyado. Kaya kailangan natin ma-monitor. Importante na meron tayong performance review ng mga empleyado. So yun yung siguro sa mga trainings na pinaprovide ng playground. Meron bang legal guide ang when it comes to the code of conduct, especially yung number of times na na magawa yung parang, say for example, particular
particular incident or particular behavior. Yes. Kasi di ba yung iba may 3 days, may meron munang written warning, tapos may verbal warning, merong suspension na 1 week and then 14 weeks after nung 4th incident. Pwede ba na, for example, sa company, ang gusto kong code of conduct is after the verbal warning at naulit-ulit, gusto ko wala nang suspension, gusto ko termination agad. Yun ang kagandahan sa yun ang kagandahan sa labor code. Meron din management prerogative na binibigay ang labor code na i-design yung requirement mo sa employee. Kasi alam naman ng batas, alam naman natin mga mababatas natin, na bawat industry, iba-iba rin yung requirement, iba-iba rin yung gravity of offense na naka-create sa kanila. Kasi pagka kung tinignan mo lang yung batas, gross misconduct, gross misconduct na yan. So ikaw ang pwede mag-fill in ng mga information na yan. Kasi may mga key information, mga key activities na sa'yo, para pagka very important sa isang industry na yan, pero sa iba, parang hindi naman masyadong grabe. Kunyari sa'yo, kailangan ang gusto mo talaga, ang pinaprotektahan mo is integrity. Kunyari ang trabaho mo ay lumikom ng pera, then later on, ibigay yung deposit yung nalikom ng pera. I have one client dati niyan, cooperative sila. Ang trabaho ng cooperative, lahat ng mga nagbabayad dun sa electric cooperative, kukolektahin yun ng cooperative, then later on, sasubmit dun sa electric provider, kung sino man yung Serco yata yun. Kung sino man yung nagpo-provide ng electricity. Yung isang teller nila, magkano lang yung kinuha? 100? 50 pesos? O kaya may discrepancy ng mga 500 pesos. Pero habitual, makikita mo, kinukupit na konti-konti. Pagka chinek mo yung buong audit niya, from audit period, kunyari 3 buwan, ganun yung pattern. Maliliit, pero dire-diretso. Pero siyempre, bilang isang cooperative na lumili ko ng pera, importante sa'yo na merong integrity yung organisasyon. Kasi kung hindi ka na kukunin ulit. So may mga ganun decide in such a way na applicable ito sa iyo. So, dapat nakasulat yun dun sa iyong manuals, employees manual or code of conduct. Para alam nila na ito yung mga importante sa amin. Kahit medyo maliit sa paningin mo yan, pero sa amin, big deal ito. So, magiging gross conduct yan later on. At magiging gross conduct yan, may termination pa. Okay. So, well, another example, halimbawa, tardiness. Sabihin na natin na pagka nagkaroon ka ng 2 occurrence ng tardiness in a week, meron ka ng verbal warning, and then inulit mo siya after 1 week, wala nang verbal warning, termination agad. And pumirma yung empleyado doon. Pwede rin yun, kasi kung importante sa inyo yung oras, kunyari kung meron kang restaurant at pumasok yan ng alas 7 ng umaga, ipe-prepare yan, alas 6 pa lang, dapat ipe-prepare yan. Ano mangyayari? May impede yung operation ng restaurant. So, bago ka pa makapag-open, alas 12 na wala ka na kliyente. So, tas nangyari na naman last time. Alam mo lang, parang napakasimple sa oras lang naman. Pero doon sa specific na industry na yan, importante yung mga ganun. So, yung pangalawa, yung nature ng pagiging gross ng violation niya, kahit pangalawang beses ka pa na-late, dahil yung nature ng trabaho nyo ay kailangan importante ang oras, nagiging gross yan in later on. So, dahil nakasulat yan at alam mo at naiintindihan mo, na training ka, emphasize yan during the training sa hiring process mo, ina-train ka niya na importante sa amin to na kapag next time na late ka ulit, despite ng verbal warning, termination yung kasunod. Correct. Yeah. Okay. So, yun. Actually, kaya ako nabanggit yan because most companies, dina-download lang nila yung code of conduct, di ba? And from a template. And then from the template, ang daming mga, masyadong lenient yung nagiging code of conduct. And hindi nila na-realize na there are some aspects in business na importante itong isang aspect na to. So, dapat mas stricter yung yung kanilang code of conduct. Importante sa mga business owners yung meron silang mga business codes at saka meron silang mga codes na ganyan. Kasi pag dinaon po yung template yan, it applies to everybody. Pero kung ikaw yung meron kang specific area na kailangan matutukan, pwede nating i-fine-tune yung mga ganong klaseng information para mag-retrofit yan sa operation ng business. Correct. All right, so just one last question dun sa sa regular employees. Meron din kasing tinatawag na part-time employees, no? For example, part-time meaning
from the onset pa lang, dineclare natin na part-time employee siya, can that be considered as a regular employee if part-time employee siya? Pag sinabing part-time kasi, ibig sabihin, hindi siya hindi siya nagtatrabaho ng saktong oras eh. Yun ang konsepto natin ng part-time. Sabihin natin na half day lang every day, gano'n. So, maganda example siguro niya na yan ay Jollibee, McDonald's, yung mga franchise. So, yun yung normal concept natin ng part-time na hindi sila nakaabot ng walang oras. 4 hours lang, 6 hours lang. Ano ba treatment natin sa kanila ganun lumalabas? So, normal sa mga ganyan, probational employees lang talaga. So, kasi, bakit? Bakit sila nagiging probational employees lang? Although tinatrabaho nila yung necessary and desirable aspect of the business, sila yung nagluluto, sila yung nag-ano, hindi na kayang i-provide yung full commitment na meron ng isang regular employee na tumatrabaho ng walang oras. Right. Pero do they get the same privileges ng regular employees? Depende sa pagpasok. Yun ang problema. Ano ba magiging treatment natin sa kanila? Kailangan meron pa rin silang SSS, pero pa rin silang SIS, ay ng PhilHealth, or kung ano mga mandatory contribution. Normally naman sinasama na rin. Binabayaran na rin. Pero kaya parang lugi kasi ang mga businesses kasi hindi na ma-maximize yung service na nakukuha nila. Babayad sila ng full compensation ng mga contribution, tapos hindi na ma-maximize. So, ang ginagawa na lang dyan, pag minsan, kino-contract out na lang sa iba. Yung parang manpower, no? Mga agencies. Manpower na lang. Kunyari, kailangan mo lang naman maglinis ng opisina mo, maintenance mo is 6 hours lang, 4 hours lang. Ito, contract out na lang sa iba. Para dun sa ibang mga compliances, hindi mo na kailangan kumuha ng empleyado para doon. O kailangan mo lang naman magre-repair na kung ano-ano, di ba? Hindi mo na siya kailangan kunin part-time employee, contract out mo na. Kasi kung kunin mo siyang employee, mo subject ulit yan sa labor code. Yan, daming requirements ng labor code. Right, that makes sense. Well, talon lang ako, no, this is a project-based employment. Alam ko, meron diyang parang rule, di ba, na you cannot renew it in a certain number of months kasi otherwise that will be treated as employment. Ano ba yung wala naman actually sinabi na you cannot renew it. Ang ginagawa lang ng mga mga companies para lang magkaroon ng time gap. Hindi mo na nire-renew for the meantime. Kasi ang lalabas niya, parang ulit-ulit ka lang kinukuha sa mga projects na to. Di malabas, parang necessary and desirable at magiging to the operation of the business ka na. Nagiging parang tingin, parang regular employee, but that's not the case. Kung malinaw sa usapan ninyo at the onset, at yung project na ito lang ang tatrabahuin mo for that particular period of time, then later on, may mga available project na naman nakasunod, regardless kung 1 day lang yung gap niya, 3 days lang yung gap niya, or at least may existing na, then pinilipat ka dun sa kabila, pero meron pa rin ending yung dulo ng project na yun. Then, pangatlo ulit, gano'n na nangyari. Natapos yung project B, tapos nilipat ka dun sa project C. Project employee ka pa rin. Kasi dapat, ang kicker kasi dyan sa onset, sinasabi ko kayo na ano yung nature ng employment niya. So kung sa onset, alam yung dalawa na project employee yung employment yung mangyayari sa inyo, na tatrabahuin mo lang ito kunyari, maganda dyan siguro yung sa yung sa construction industry. Doon medyo growing mayroong story Kunyari ginawa mo lang ay bahay dito from January to June. Tapos natapos na yung contract. June, meron pa siyang existing contract na another building naman sa ibang lugar. Then, lipat ka ngayon doon. Then, another contract na naman na nagkaroon kayo. Pero, malinaw doon sa usapan ninyo, matapos ng unang project, susundan mo naman ng pangalawang project. Tapos, nakalagay na doon kung ano yung project na gagawin ninyo. At natapos na yon. Pagka natapos na yung project na yun, hindi mo na siya binigyan ng pangatlong project, tapos na yung kontrata. Kasi yung pagiging regular mo kapag project employee ka, hanggang dun lang sa existence or yung buhay ng project. Kaya ka nga project employee. So regardless kung gaano kadami yan, na ulit, as long as alam ng dalawa at the onset, every time na nagre-renew kayo ng kontrata, project employment yung pinasok mo. Hindi yan magiging perpetual. Kasi paano kung wala ng project? Ipilitin mo siyang ilipat sa ibang project kung hindi naman siya qualified sa project na yun. O wala na talagang project. Kasunod, magbabayad ka pa rin ba ng wages ng project employee?
Hindi na. Kasi tapos na yung kontrata, tapos na yung project. Correct. So, but as a project employee, they still get the same privileges like mga Same as SSS regular. Same as no, regular. parang regular. Ang difference lang is the period. No. Yung period. Lahat. Working condition, overtime, night differential, lahat na meron ang regular employee. The difference lang is yung length of service. May ending. Pero yung ending niya, dapat specified sa simula pa lang. Kung kailan. Sa pa lang. It will happen from this year to this year kung medyo mag-extend ng konti because of the extension of the project, not because of the extension of the employment. Yung lumalabas dyan. Na-extend yung project, siyempre mag-extend ka rin ng konti. So, yun yung difference pag project-based. Kasi may yung nabanggit natin kanina, independent contractor, ito naman yung parang mga third party, no? Like mga freelancers, service providers, those are independent contractors. Importante na maintindihan natin yung pagka-contractor ang kinukuha mo nga, hindi sila entitled sa mga labor benefits kasi civil contract and commercial contract yan. Correct. Oh. Yun. So, iba yung ano naman yan. Iba naman yung mga tax provisions din yan. Iba din. Iba. Nalayo yan. So, siguro, ang number one yan, kapag yung pinuha mo ay employee, regular employees, project employees, so kung naman, ang binabayaran ng employee dyan ay income tax. So, ang withholding yan, pang income tax. Pag service provider ang kinuha mo, independent contractor or service provider, or kung ano mang kumpanya na nagbibigay ng nagpa-provide ng service sa inyo, ang bayad niyan, ba't na? So, i-withhold mo doon. Okay ba? So, I think provide din yata ni Playground yung mga ganang klaseng yung comes to withholdings. Yeah, later magkakaroon tayo ng announcements ng mga in-person workshop sa Playground sa Batangas. Ang dami naman. Ang dami namang issues na kailangan mag-negosyo tapos akala nila daling kumita ng pera. Ayun, so I think that wraps up yung ating episode right now all about employment law 101. Actually, madami pa yan, di ba? Especially yung labor code. So, itong diniscuss natin is parang basic lang. And unless meron ka pang gustong idagdag. I don't think kailangan ko magdagdag baka ma-over information naman yung mga subscribers. But they have questions siguro at meron silang mga legal queries. They can drop down questions na lang from comments. Or you contact me, dennis@milay.com. So yeah, if we want to consult attorney later on, feel free to reach out to me or reach out to us through this episode. All right, anything else, attorney, before we wrap up? See you next episode siguro. Medyo mabibigat na ito. Nagugulat ako sa mga questions dito. Oo nga. So marami na tayong nakapilang mga legal topics, no? And siguro para, you to make sure na makaka-catch up kayo, just click subscribe or follow in this podcast, Digital Transformation Academy, so that you'll be notified once na may bagong episode tayo, especially with Attorney Rinchen. So, Attorney, thank you so much again. I'll see you next week. All right. See you. Thank you. Bye-bye.